Narinig ni Narcissus ang kanilang usapan habang pinamumunuan ang daan sa unahan. Sumagot si Narcissus, "Sinabi ko na sa iyo, lahat tayo dapat mabuhay, Shua. Sa pagkakataong ito, ako na ang mauuna." Tumango si Shua bilang pagsang-ayon at sinabi, "Sige." Pagkatapos, malakas na tinapakan ni Narcissus ang lupa, tumalon ng mataas at nag-isip, "Ngayon, ako naman ang magpapakita sa kanila." Lumusab siya sa mga bandido, sumisigaw ng may determinasyon, "Aya!" Nakita ng mga kalaban ang kanyang pag-atake, kaya't mabilis silang umatras sa takot, sumisigaw sa pagkabahala, "Parating siya!" Habang papalapit, tinitigan sila ni Narcissus ng may nakakatakot na intensyon na talunin silang lahat. Agad niyang pinukpok ng isang malakas na suntok ang unang lalaki sa harap, na nagpasigaw dito ng, "Ah!" Patuloy siyang nagpakawala ng isa pang malakas na suntok sa iba pa, at ang mga ito'y agad na bumagsak sa lupa, daing ng daing sa sakit. Mabilis niyang dinampot ang isang mahabang patpat at buong lakas na hinampes ito sa grupo. Wala ng oras para mag-react ang mga kalaban kaya't tinanggap na lang nila ang hampas. Isa pang lalaki, sinamantala ang pagkakaabala ni Narcissus, kinuha ang isang patpat at inihagis ito sa kanya. Ngunit nakita ito ni Narcissus at mabilis na isinalag ang patpat na hawak niya, iniiwasan ang atake. Pagkatapos ng pag-block, tinitigan niya ang lalaki ng may paghamak at sinabing, "Sa likod," napansin ng hari ang laban at nagkomento, "Mukhang nahihirapan si Narcissus." "Hindi ko inaasahang ganito," sumagot ang isa sa mga gwardya ng hari, "HM, marahil masyado pong mataas ang inaasahan ninyo sa kanya, kamahalan." Hindi alintana ng hari ang sinabi ng gwardya, nakatitig siya kay Narcissus at sinabi, "Siyempre mataas ang inaasahan ko sa kanya, ngunit ito ang limitasyon ng isang patpat, hindi si Narcissus." Nagpatuloy siya, upang labanan ng malaking puwersang umaatake mula sa lahat ng panig, kailangan ng isang sandata na nakakamatay. Ngunit may hangganan ang patpat. Kung hindi niya tamaan ang makahalagang bahagi, bahagya lang ang pinsala sa kalaban, at maaaring bumalik ito upang umatake. Sumagot ang gwardya, dahil hindi ito pwedeng tumusok o samugat. Nananatiling nakaupo ang hari, hindi tumalikod at payak na nagsabi, "Kung iba itong kahoy na sandata gaya ng maso o martilyo, makakapagbigay ito ng matinding pinsala sa kalaban sa isang hampas. Pero iba ang patpat." Nagpatuloy ang hari, hindi pa nilalabas ni Narcissus ang mga teknik na nakakamatay. Sa ibang salita, parang leon siyang nakikipaglaban gamit lang ang buntot. Narinig ito ni Kosina at lumapit, nagtanong, "Ibig sabihin, hindi delikado si Narcissus ngayon?" Napangiti ang hari at sumagot, "Hindi yun ang punto. Walang Persian ang makakagalaw kay Narcissus, kung may sapat siyang oras, madaling mananalo siya. Pero limitado ang oras ng labanang ito, at kailangan pa niyang protektahan ang mga kasama niya. Gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip ni Narcissus." Nabigla si Kosina sa sagot ng hari, na iba sa inaasahan niya, kaya't nanatili na lang siyang tahimik. Sa ibaba, patuloy ang mabagsik na laban. Sumugod ang mga sundalo kina Ares at Shua, iniisip na mas madali silang talunin dahil sugatan na sila. Ngunit sa hindi inaasahan ng mga kalaban, muli silang bumagsak sa lupa matapos ang atake ni Ares at Shua. Habang nakikipaglaban ng mag-isa laban sa marami, napansin ni Narcissus ang dalawang sugatang kasama, kaya tinanong niya si Shua, "Ayos ka lang ba?" Habang tinutulungan ang sugatang kasama at ipinagtatanggol ang sarili sa mga kaaway. Sumagot si Shua, "Ayos lang kami. Magpatuloy ka lang sa paglilinis ng daan dito." Tumingin si Narcissus sa paligid at nag-isip, hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Matapos nito, mabilis na tinaas ni Narcissus ang kanyang patpat at buong lakas na itinapon nito sa taong nasa harap niya upang malinis ang daan para sa kanyang mga kasamahan. Napanganga ang lalaking nataman ng patpat habang damaloy ang dugo mula sa kanyang katawan. Agad na lumapit si Narcissus, dinampot ang patpat at malakas na sinuntok muli ang lalaki. Matapos mapabagsak ang isang kalaban, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa iba pa upang tuluyang mabuksan ang daan. Nang makita niya ang isa pang kalabang papalapit upang umatake sa kanyang kasama, mabilis niyang inihagis ang patpat sa direksyon nito, upang harangin ang pag-atake ng kalaban. Nagkabanggaan ang dalawang patpat at lumikha ng malakas na tunog. Habang lalong nagiging magulo ang sitwasyon, maraming kalaban ang nagtuon ng kanilang lakas kay Narcissus. Mabilis niyang pinulot ang patpat at muling hinarap ang mga kalaban. Habang hawak-hawak ang patpat,
Nag-isip siya, prinsesa, hindi ito para sa akin, kundi para sa aking mga kaibigan. Patawarin mo ako sa mga aksyon kong ito. Sa pagtingin sa grupo ng mga kalaban sa harap niya, kumikislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Nang makita ng mga kalaban na mayroon siyang bagong sandata, nagsimula silang matakot at maingat na hawak ang kanilang mga patpat, sumisigaw, nagpalit siya ng sandata. Nag-aatubili silang lumapit, hawak-hawak ang kanilang mga patpat ngunit takot na umatake. Hinawakan ni Narcissus ang bagong sandata sa bawat kamay at sinabi, "Ayaw kong patayin kayo, pero simula ngayon, wala kayong pagpipilian kundi ang mamatay." Nakita ito ng emperador mula sa itaas at nag-aalalang sumigaw, "Mag-ingat ka." Hindi na nakapag-react ang mga sundalo bago muling umatake si Narcissus. Sa mahusay na paggamit ng kanyang sandata, napabagsak niya ang marami sa isang iglap lamang. Ang iba pa ay halos hindi makagalaw bago sila nataman at napaslang. May ilang kalaban na, sa takot, ay sumigaw, "Ano yun?" Pigilan siya, harangan siya, ngunit ang mga sundalo ay hindi makapantay sa kanyang bilis at lakas. Sa bawat simpleng galaw niya, napapabagsak ang mga ito at ang dugo ay kumalat sa paligid. Ang kapaligiran ay napuno ng mga sigaw ng takot, "Ah, ah, ah." Ang mukha ni Narcissus ay nabalutan ng dugo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit, at sinabi niya, "Wala akong pakialam kung sino kayo." Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, tumindig ang alikabok sa paligid niya. Lahat ng mga kalaban sa malapit ay napaslang, at ang mga nasa malayo ay nag-aalinlangan kung dapat pang sumugod. Nakangisi ang matandang emperador habang iniisip, kaunti pa ang kulang. Si Ares ay napanganga sa pagkabigla sa mga teknik ni Narcissus, habang si Shua naman ay humanga sa galing ng kanyang espada. Nag-isip siya, ang galing ng kanyang teknik sa espada. Agad niyang tinulungan ang sugatang kasamahan papunta sa ligtas na lugar, sabay sabing, "Susunod kami sa iyo." Samantala, si Spiros, nakita ang mga taong muling sumusugod sa kanila, kaya't nagmamadaling sumigaw, "Itaas ang mga kalasag." Paparating na sila. Agad na itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga kalasag upang harangan ang mga kalaban. Matindi ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig, at patuloy ang sigawan ng mga sundalo, "Hawakan ang linya." Papasok sila, hawakan pa. Samantala, sina Ares at Shua ay nakapasok na sa ligtas na perimeter, malayo sa panganib na kanilang naranasan kanina. Sa pagkamangha, sumigaw si Spiros, "Narcissus, grabe ka. Nagawa mo yon, kamangha-mangha." Napansin ni Narcissus na nakatitig ang mga kasama sa kanya imbes na mag-focus sa labanan, kaya pinaalala niya, "Mag-focus." Hindi pa tapos ito. Pinalitan ni Shua ng pwesto si Speos, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbibigay ng mga utos. "Speos, alagaan mo si Ares." Sabay sumigaw ang dalawa, "Opo, sir." Agad silang nagpalit ng pwesto at sinunod ang utos ni Narcissus upang ipagpatuloy ang laban. Mabilis na inasikaso ni Speos ang sitwasyon at sinuportahan ang sugatang kasamahan. Si Narcissus ay sumugod sa harapan upang protektahan ang dalawa at linisin ang daraanan. Iniutos niya sa lahat, "Sumulong tayo patungo sa tore." Agad na nagtipon ng iba, itinaas ang kanilang mga kalasag bilang paghahanda sa kanyang utos. Habang nangunguna, sinabi ni Narcissus, "Narito na tayo. Speos, Ares, kayo ang mauna." Bagaman matindi ang laban sa magkabilang panig, mukhang lumalamang ang hukbo. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng utos, "Protektahan silang lahat. Kapag may pagkakataon, isa-isa kayong aakyat." Sumigaw ang lahat, naiintindihan, kasabay ng pagdepensa at pagsisikap na pigilan ang mga bandido gamit ang kanilang mga kalasag. Samantala, mabilis na umakyat sa hagdan sina Speos at Ares. Pagdating sa itaas, hinubad ni Speos ang kanyang helmet at nagsabi, "Buhay pa ako." Si Ares naman, hirap sa pag-akyat, ay nagbiro, "Tigilan mo yang pagbibiro at tulungan mo ako. Nabali ang binti ko at hirap akong umakyat." Nag-isip si Speos habang nakatitig kay Ares nang walang reaksyon. Sa inis, sumigaw si Ares, "Bilisan mo, gago. Kung magtatagal ka pa dyan, mas lalong mahihirapan tayo." Sa sobrang pagkairita, nag-isip si Speos, bakit ganito magsalita itong hayop na ito? Ang abala talaga, si Ares ay hindi natuwa sa malamig na reaksyon ni Speos at napaisip, ano bang problema ng taong ito? Si Speos naman, nakatingin mula sa itaas, ay napaisip ng mga malalalim na plano.
Ano kaya kung itulak ko na lang siya? Baka madaganan siya ng kargamento bago pa siya makapagsalita. Ngunit pagkatapos ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Speos na hilahin na lang si Ares pataas. Iniisip na mayroon pa siyang sapat na oras para harapin ito sa ibang pagkakataon. Ngumiti si Speos at inabot ang kamay niya. Sige, hawakan mo na. Aakayin kita paakyat. Napansin ni Ares ang kakaibang pagkilos ni Speos at nagsimulang magduda kung dapat ba siyang magtiwala dito. Sa halip na hawakan ang kamay ni Speos, sinubukan niyang umakyat mag-isa. Nagtaka si Speos at nagtanong, bakit hindi mo na lang hinawakan ang kamay ko? Mas magiging madali sana. Nakapatong ang paa niya sa rehas at sumagot, ayos lang, kaya ko namang umakyat mag-isa. Pagkatapos niyang makaakyat, napaisip si Ares, hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero parang nakakaramdam ako ng panganib. Tiyak, gagawa siya ng paraan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Samantala, sa ibaba, patuloy pa rin ang matinding labanan. Nang makita ni Narcissus na matagumpay nang nakaakyat sina Daces at Endes, nagbigay siya ng utos habang ipinagtatanggol ang kanilang posisyon. Magpatuloy kayo, Daces, Endes, umakyat na agad. Agad namang sumunod ang dalawa, iniwan si Shua na patuloy na nakikipaglaban at nag-uutos. Higpitan ng hanay. Patuloy lang tayo. Sa ilalim, lalong naging magulo ang sitwasyon, at parehong kampo ay naglalaban ng matindi, walang gustong sumuko. Sumigaw si Narcissus, tibayan ang loob, at pinagmasdan ang paligid, iniisip, apat na ang nakaakyat, ngunit lalo itong magiging mahirap mula ngayon. Sa itaas, inabot ni Speos ang kamay niya kay Daces habang sinasabi, kapit lang ng mahigpit. Agad namang hinawakan ni Daces ang kamay ng kasamahan at ligtas na nakaakyat. Pagkatapos, lumingon siya at sinabing, ikaw naman, Endes. Si Endes, na nasa likod niya, ay nagpersige rin na umakyat. Inabot ni Speos ang kamay at sinabing, ikaw rin, bilisan mo. Hinailan niya ng buong lakas ang kasama pataas, at ngayon ay may apat ng ligtas. Sa ibaba, may isang sundalo na nagtapo ng kalasag sa lupa at nagpa siyang umakyat, sinasabing, ako na ang mauuna. Hindi ko na kayang tiisin ito. Pagkatapos, agad siyang tumalikod at umakyat sa hagdan, hindi alintana ang mga naiwan. Nakita ng isa pang sundalo ang ginagawa nito at sumigaw ng galit, walang hiya ka. Akala mo ba ikaw lang ang nahihirapan? Ako rin aakyat. Tinalikuran niya ang kanyang mga kasama at tumakbo para iligtas ang sarili. Dahil sa kawalan ng suporta, naging kritikal ang sitwasyon ng grupo. Nakita ng mga kalaban ang pagkakataong ito at nagsigawan, bumagsak na ang depensa. Sugod, sila ay nagtakbuhan palapit, bitbit ang kanilang mga armas at may matitinding ekspresyon ng pagdetermina. Nang makita ito, agad sumigaw si Narcissus sa kaba, Shua, dito ka. Si Shua, na hawak pa rin ang kalasag bilang depensa habang nakikipaglaban, sumagot, sige, narinig ko. Mabilis niyang iniurong ang kalasag at tinaga ang mga kalaban gamit ang kanyang sandata, na ikinagulat ng mga kalaban at nahulog sila habang sumisigaw sa sakit. Ang mga nasa likuran ay agad umatras. Isa pang sundalo ang sumigaw, malinis na rin ang bahaging ito. Paglingon ni Shua, nakita niya ang nawasak na harang sa likuran at galit na sumigaw, walang hiya. Isang sundalo ang nakaramdam ng paparating na panganib at, sa takot na mawalan ng buhay, nagdesisyon na iwan ang kanyang mga kasama. Iniisip niya, tapos na ito para sa kanila. Kailangan kong mabuhay. Kaagad niyang binitiwan ang kanyang kalasag at umakyat sa lubid, itinutulak pa ang nasa unahan habang sinasabi, ayokong mamatay. Bilisan mo. Napansin ni Narcissus na lalong lumalala ang sitwasyon, kaya sumigaw siya ng utos sa mga natitirang matatapang na sundalo, hawakan ang hanay. Hindi tayo susuko. Agad namang sumagot si Shua, poprotektahan namin ang lahat hanggang sa dulo, kaya manatili kayo sa mga posisyon niyo. Ngunit ang iba ay hindi na nakinig, binitiwan nila ang kanilang mga kalasag at iniwan ang kanilang mga kasama. Habang ang mga sundalo ay nagmamadaling umakyat sa mga lubid para sa kanilang kaligtasan, nagsigawan ng masaya ang mga bandido sa kanilang nakitang pag-atres. Gumuho na ang pader, buong lakas, sugod, lahat ay nagmamadaling sumugod ng sabay-sabay. Si Abydos, na nakatayo sa loob at inoobserbahan ang sitwasyon, sinubukang sumigaw, mga hanggal, panatilihin ang mga posisyon. Huwag kayong magpatinag, sumunod sa plano.
Ngunit wala nang nakikinig sa kanya, lahat ay abala sa pagtakbo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Napailing si Abydos, nadismaya at iniisip, tapos na. Dapat ay mas mahigpit pa ang pag-eensayo ko sa kanila. Samantala, ang emperador, nang makita ang biglaang pagbabago sa sitwasyon, ay natuwa at tumayo mula sa kanyang upuan. Sa wakas, ang pinakahihintay na bahagi ng labanan ay dumating na. Pinapatay nila ang isa't isa. Napatingin si Kosina sa emperador at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin doon? Ipinaliwanag naman agad ng emperador, syempre, kahit gaano pa kagaling ang isang tagapagsanay tulad ni Abydos, hindi makakabuo ng malakas na hukbo sa maikling panahon. Kailangan nila ng maraming tunay na laban upang humusay. Sa madaling salita, ang isang sundalo ay kailangan ng maraming karanasan sa labanan upang maging handa sa tungkulin nila. Tumawa siya ng mayabang habang nakatingin pababa. Tingnan mo sila, hindi ba't sila mismo ang nag-aaway para makapag-akyat sa lubid? Sa ibaba, ang mga sundalo ay nag-uumpugang umaakyat sa hagdan, nagtutulakan at sinisigawan ang mga nauuna, tumabi ka. Bilisan mo, dahil sa matinding tulakan, may isang sundalo na nadulas at bumagsak sa lupa, sumisigaw sa takot, ngunit wala nang nakapagligtas sa kanya. Ang mga nasa itaas ay walang nagawa kundi panuorin siya bumagsak sa lupa, palibutan ng mga kalaban. Agad na nagsama-sama ang mga bandido, hawak ang kanilang mga sandata, at may galit na ekspresyon sa mukha. Takot na takot ang sundalo, sumisigaw siya, huwag, ngunit walang tumugon sa kanyang pakiusap. Agad na nagtipon ng mga bandido at sinugod siya, habang ang kanyang mga sigaw ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Sa taas, si Endo ay nakaramdam ng pagkabahala. Iniisip niya na isang tao lang ang makakaakyat sa bawat pagkakataon, imposibleng lahat sila ay makakaakyat ng sabay-sabay. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at tumingin sa kasamahan, hilahin natin ang lubid pataas ng sabay-sabay para makaakyat sila ng hindi na isa-isa. Ngunit sumagot si Speos ng malamig, hindi natin maaaring gawin yon. Nagtaka si Endo at nagtanong, bakit, Speos? Tinitigan siya ni Speos ng malamig at sinabing, nakalimutan mo na ba ang mga patakaran? Hindi maaaring umatake ang mga sundalong Persiano laban sa mga Griego sa ligtas na lugar ng tore, at hindi rin nila maaaring pakialaman ang labanan sa ibaba. Kung hihilahin natin ang hagdan mula sa itaas, makikialam tayo sa laban. At dahil mayroon pang mga sundalo na nagtatanggol sa ibaba, wala tayong karapatang makialam. Muling tumingin si Speos sa kaguluhan sa ibaba at tinanong, gusto mo bang ma-eliminate? Nag-alinlangan si Endo matapos marinig ang paliwanag ng kasamahan. Tingnan mo ang sitwasyon, nakaligtas na tayo, hindi na natin kailangan pang intindihin ang iba. Si Endies, na hindi pa rin kayang makita ang kanyang mga kasamahan na nagtitiis sa ibaba, ay nagtanong muli, bakit mo sinasabi yan? Agad na itinuro ni Speos ang mga tao sa ibaba at sinabing, kung talagang gusto mong tumulong, bumaba ka at samahan sila. Kung hindi mo kayang gawin yon, itigil mo na ang pagpapanggap na mabait. Natigilan si Endies sa sinabi ng kasama at hindi nakatugon. Muling tumingin si Speos sa kaguluhan sa ibaba at sinabing dahil napakahirap ng sitwasyon sa ibaba. Sa ibaba, patuloy pa ring nakikipaglaban ng buong tapang si Narcissus, gumagamit ng lahat ng lakas at kasanayan para mapigilan ang mga kalaban. Lamingwi siya sa paligid nang may nagulat sa kanya, tapos na ang isa rito. Iniisip ni Maris, kung magpapatuloy tayong ganito, tanging si Shua at ako ang makakaligtas. Ngunit alam niyang ang anim sa kanila ay kailangang mabuhay para sa susunod na yugto ng laban. Nakatingin siya sa timer at naisip, ubos na ang oras, kailangan kong makaisip ng plano para mas marami pa ang mailigtas. Kitang-kita sa kanyang mukha ang determinasyon na protektahan ng mga kasama, ngunit sa kabila ng kanyang tapang, marami sa mga mandirigma ang nag-uunahan at nagtutulakan para makaligtas. Bumaba ka, sigaw ng isa habang tinutulak ang kasama pababa. Agad namang gumanti ang nasa ibaba, bumaba ka rin. Ano ka ba? Lahat ay nag-uunahang umakyat, walang nagbigay daan. Dahil sa bigat ng mga tao, ang lubad ay nagsimulang manginig, parang paputol anumang sandali. Nakita ito ng ilan sa ibaba at sumigaw ng may kaba, delikado na ang hagdan. Tumigil kayo, ngunit walang sumunod, at sumigaw pa ang ilan, ikaw ang bumaba kung gusto mong bumaba. Sa sobrang bigat, tuluyang naputol ang lubad, at ang mga sundalo ay nahulog habang sumisigaw sa takot.
Habang patuloy na nakikipaglaban sina Narcissus at Shua sa mga kalaban sa ibaba, ang mga natitirang depensa ay napatigil, nabigla, at sumigaw, hindi. Nakatitig si Ketina, namangha at takot ang nakikita sa kanyang mukha, iniisip, gaano kaya kaina ang taong ito? Nakita ng hari ang nangyari at napahalakhak ng malakas, haha. Captain, talagang mahilig ka sa gulo. Bagaman kunwari niyang kinikritiko ang kapitan, halata ang kanyang kasiyahan. Narinig ito ni Ketina at napaisip, ang ama ko ay isang pahirap. Ano ang ibig sabihin nito? Agad na tumugon ang kapitan sa ibaba, oo, mahal na hari. Alam kong mapapansin ninyo agad na sinadyang niluwagan ang lubid sa hagdan. Kung maraming tao ang umakyat ng sabay, agad itong mapuputol. Ngumisi siya, nagliliwanag sa kanyang mga mata ng may katusuhan. Sinabi ng hari, magaling, mahusay ang nagawa mo. Pagkatapos ay tumingin siya pababa sa dalawang nagtatangkang magtanggol sa ibaba at sinabing, Narcissus at Shua, wala na kayong ibang magagawa kundi patayin ang kalaban, hindi ba? Sa isip niya, kumpiyansang inisip, mabuti pa'y bilasan niyo na, wala nang ibang paraan. Tulad ng inaasahan, nakita ni Narcissus ang kanyang mga kasamang patuloy na inaatake. Naisip niya, may iba pa bang paraan bukod sa patayin silang lahat? Sinabi niya sa kanyang mga kasama, ipakita niyo ang tunay niyong mga sarili. Samantala, ang iba ay sinamantala ang pagkakataong hampasin ang mga gladiador na nahulog at hindi pa nakakatayo. Galit na galit si Narcissus, binunot ang kanyang sandata, at sa kanyang mukhang puno ng puot ay nagmistulang nakakatakot. Nang makita ito, natakot ang kalaban at umatras. Kaagad niyang iwinasiwas ang kanyang sandata sa kanila, at sa mga mata niyang pulang-pula ay makikita ang labis na galit.